what are those primary roles and responsibilities of a professional customs broker naman po? Okay, yung kanina nabanggit din at nabanggit ng ating President si Dr. Trump, na tatlong areas yung ating ginagalawan bilang isang customs broker. May mga kasama tayo na actively nasa customs clearance. Merong mga kasama tayo na nasa government service. Marami tayong customs broker na nasa customs administration at sa iba pang agencies ng ating pamahalaan. Meron namang iba na aktibo sa akademya. Katulad natin, tayo ay tumatawid sa professional na aspeto ng practice, nagtrabaho sa logistics companies, while at the same time, nagtuturo on our spare time. At dito sa scope ng practice ng customs broker, kung titingnan natin yung i-define doon sa ating Republic Act 9280, napakalawak nung areas of practice na pwedeng puntahan ng ating mga graduates at ng ating mga customs broker na nakapasa na. Hindi lamang yung aspeto ng filing and preparation of documents with customs. Kasama rin dito yung mga ginagawa natin ngayon na consultation, either consultation with a private company na nasa trading o consultation even with academic institutions dun sa mga hindi na actively nakakapagturo because of the time also at saka dun sa kanilang mga commitment. And kasama dito sa practice na ito sa ating mga ginagawa is yung hinihikayat nga natin yung iba na may pagkakataon pa na bumalik sa akademya at magturo. Kasi dito natin kailangan ngayon yung ating mga customs broker. Given the fact that meron tayong mga additional na subjects na idinagdag doon sa ating bagong PSG or Program Standards and Guidelines for the new CMO for Customs Administration. Thank you, Sir Chair. For the record po, how many are our registered customs brokers based on the PRC record? 15,000. I don't have the exact number with me, but I understand we are more than 15,000 15,000 already. And still counting, Sir Chair. Still counting because may darating na naman tayong licensure examination sa November 22. Yes. All right. So is there a specialization for all customs brokers in relation to the career progression and specialization program of the profession, Sir Chair? Well, ang areas kasi na nabanggit ko kanina, may binubuo tayo doon sa ating career progression and specialization program para sa customs broker. At meron tayong isang council o committee na binuo para dyan. At naghihikayat pa nga tayo ng iba pang pwedeng tumulong sa atin sa industriya para sumama sa amin dito sa committee, CPA. sa committee, Chair. I-committee natin dahil para magbigay pa ng additional na inputs doon sa ating binapalangkas na career progression para doon sa mga specialization natin, whether nasa area ka ng private practice, nasa area ka ng academe, o nasa area ka ng government service. Government service, yeah. Nabanggit po natin, Sir Chair, kanina, na we are actually 15,000 and still counting. So, how does the PRBCB handle complaints or there is a disciplinary action against customs brokers? Go ahead, Sir Chair. Okay. Of course, tayo ay nakapailalim pa rin doon sa batas at proseso ng Professional Regulation Commission in relation naman doon sa ating PRL. That's why kapag merong mga complaint na nai-forward sa atin, ito ay inire-refer natin doon sa ating legal service sa PRC. And then kasama tayo sa board na nagdidiskusyon, nagdi-deliberate doon sa merits or facts ng mga kaso. Yung mga probable cause, Chair, no? Cause, Tapos kung may mga hearing, kailangan nating attendan o puntahan, nakikibahagi tayo doon sa mga hearing na yan. At doon sa kung ano man ang desisyon na ilalabas, ito ay dadaanan sa Professional Regulatory Board para sa ating komento at sa ating approval. Okay.